Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating kapatid. No? Napakasaya ng buhay niya. Siguro kung ganyan din ako dati, tuwan-tuwa yung magulang ko. Ang aso ko baliktaran eh. No? Sa kaso yung sa akin, nangyari na yung pag binuksat nila yung wallet nila, doon na yung mukha ko. Kasulat, iwasan. No, pero purihin ng Diyos sa buhay ni Brother Luis. Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And bago tayo mag-umpisa, kamustahin niyo muna ang inyong mga katabi. Baka tulog na. Yan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Let's bow our head. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord, na kami muling makalapit sa iyong presensya, O Lord. Sa oras na to, habang pag-uusapan namin, Lord, ang iyong salita, O Lord, linisin mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O Lord, naway hindi lang namin to, Lord, na mapakinggan, O Lord, kundi maisabuhay namin sa pang-araw-araw, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa opportunity na to, Lord, na binigay niyo sa akin, Lord, na makapagbahagi ng iyong salita, O Lord. Kayo po ang gumabay sa akin, give me wisdom. Kayo po ang gumalaw sa aking mga labi, O Lord. Tago niyo po ako sa inyong likuran, O Lord. Ingatan niyo po, Lord, ang mga kapatid namin, Lord, na papunta pa lang, Lord, sa dakong ito, O Lord. Kung paano niyo po kami iningatan papunta sa dakong ito, Lord, gano'n niyo rin po sila ingatan. Binabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. So yun. Tapos na tayo. Alam niyo na ba yung feeling na, for example, bumili kayo ng bagong sapatos? No, as in yung pinaka gustong-gusto nyong sapatos. No, pag suot-suot nyo tong sapatos na to, pag naglalakad kayo, ang yabang-yabang nyo. Ganun yung feeling, no? Parang yung confidence mo taas-taas. Bago yung sapatos mo eh. No? Pero same lang naman na kalsada, same na barangay, yung dinadaanan mo, pero parang nagmo-model ka. Kasi meron kang bagong sapatos. Or for example, meron kang bagong cellphone. Yan. Pag meron kang bagong cellphone, every 5 minutes siguro, or pag nakita mo madumi, pinupunasan mo na to eh. Minsan, bago ka pa matulog, mag-good night ka pa sa kanya. Titignan mo kung malinis siya. Bago yung cellphone eh. Tapos pag ahawakan ng best friend mo, nagagalit, op, wag mo hawakan, baka madumihan. Di ba? Pag bago yung cellphone, ganun tayo. Pero after 3 months, ayun pa no, nag-unboxing. Pero after 3 months, ano na nangyayari? Minsan, habang kumakain ka, gamit mo na rin yung cellphone mo. May gasgas na, nalalaglag na, madumi na. Bakit kaya? Kasi, siguro, yung dating bago, nagiging normal na lang sa buhay mo. No? Parang tayo, ganun rin. Tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong buhay. Yes? But tayo, yung pamumuhay natin na bilang bagong tao, natitigil natin. Nakakalimutan natin na bagong tao tayo. Nakakalimutan na rin natin mag-share. Kaya today, pag-uusapan natin na hindi ka lang saved. Ikaw rin ay sent para ipamuhay at share ang new life mo. No? So, ang title ng pag-uusapan natin ngayon is, Save ka na!
Bakit naka-silent mode ka? Meron na ba kayong idea? Save ka na, bakit naka-silent mode ka? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. The new is here. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Sabi naman po sa John chapter 20, verse 21, meron ba? Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So point number 1, you receive a new life. Ang Christianity ay hindi lang pagbabago ng ugali. Ito ay dapat pagbabago ng buhay. Hindi ka lang nag-a-adjust ng habits. Binigyan ka ng bagong identity. Parang, isipin nyo, may isang mahirap na bata. May mahirap na bata. Tapos inampon siya ng isang mayaman. So itong bata na to, ang problema, inampun na siya, inadapt na siya, pero sa sahig pa rin siya natutulog. Takot pa rin siya magbukas ng aircon, baka kasi pagalitan siya. Baga feeling niya, hindi pa rin siya belong. Amen? Ang problema, hindi naman provision. Ang problema is ang mindset. Same with believers. Save, pero feeling talo pa rin. Forgiven, pero guilty pa rin. Blessed, pero takot pa din. Hindi ka na kung sino ka dati. Hindi na ikaw yun. So wag mong hayaan na kontrolin ng past mo yung present mo. Yung dating ikaw, wala na. Bago ka na ngayon. Sabi nga ng ating Panginoon, the new creation is here. Alam nyo, maraming tao ang akala nila sa Christianity is tungkol lang sa pagiging mabait or kailangan maging mabait. Parang dati, nagmumura. Ngayon, hindi na. Dati, nagiinom. Ngayon, konti na lang. Konti na lang. Dati pasaway, ngayon medyo pasaway na lang. No? Pero kung hanggang dun lang, hindi pa yun yung pinaka-full na picture. Kung ang tingin natin is hanggang pagiging mabait lang, kulang pa. Kasi ang totoo mga kapatid, hindi ka lang binago sa labas, binabago ka rin mula sa loob. Hindi lang behavior mo ang pinalitan, identity mo rin. Kaya, kapag ikaw ay in Christ, hindi ibig sabihin improved version ka ng old self mo. Version 2.0. Ikaw ay new creation. Hindi ka improved version. New creation ka.
Ibig sabihin, may bago kang puso. Yung puso mo dati magagalit din. Hindi mo rin magpatawad. May bago kang desire. May bago kang direction. Kaya minsan mapapansin natin, yung dating gusto mo, ayaw mo na. At yung dating ayaw mo, gusto mo na. May nangyayari bang ganon? Hindi dahil pinipilit mo, dahil kailangan, kundi dahil may bagong buhay sa loob mo. Pero bakit maraming Christian mukhang walang pinagkaiba? Kasi tinanggap nila yung salvation, pero hindi nila niyakap yung identity. Namumuhay pa rin sila sa dating sila. Hindi ka naalipin ng past mo. Huwag kang magpaalipin sa past mo. Pero kung patuloy mong iisipin na alipin ka, mamumuhay ka parang alipin talaga. Kaya dapat araw-araw dinedeclare natin na bago na ako. May purpose ako. Sino ba dito walang purpose? Meron ako. Pinakamaganda, araw-araw na natin sinabi na pinatawad na ako. Imagine, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Kahit hindi tayo humihingi ng sorry. Tayo ngayon pag hindi nag-sorry, hindi mo rin papatawarin. Minsan niya, kahit mag-sorry na ang dami mo pa rin isusumbat. Pero ang ating Panginoon, di ka pa humihingi ng tawad. Pinatawad ka na. Point number 2. New life must be visible. Kung nagbago, dapat merong makikita. Tama? Baga, hindi naman kailangan perfect. Pero may direction. For example, pag sinabi ko ba ditong nag-gym ako, maniniwala kayo? Sinabi ko, nag-gym ako araw-araw. Maniniwala kayo? Hindi, syempre. Wala naman akong muscle. Wala naman akong abs. Aba lang, isa pa lang siya. Hindi kayo maniniwala. Pag sinabi kong nag-gym ako, kaya nga hindi ko sinasabi. Kasi wala naman kayo nakikitang pruweba na mukha ako nag-gym. Siguro kung ibang example sasabihin ko, pwede kayo maniwala. Pero pag sinabi ko nag-gym ako, hindi kayo maniniwala. Pag may naniwala, best friend tayo. Best friend. Ganon din sa Christian life, mga kapatid. Kung walang nakikitang pagbabago sa ugali, mapapatanong talaga yung tao. Sure ka? For real? Kung walang nakikitang pagbabago yung tao sa buhay nyo, mapapatanong talaga sila. Kasi wala naman nakikitang pagbabago.
Kung ano ka dati, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Kung totoo ang pagbabago, mga kapatid, baga, kumbaga yung pagbabago hindi mananatiling nakatago. Kasi merong resulta to eh. Kahit anong pilit mong gusto mo man itago yung pagbabago, lalabas at lalabas pa rin. Resulta ang magsasabi. Kumbaga, ang pagbabago, hindi naman overnight. Na parang isang halaman ba, na pag diniligan mo ngayon, bukas, puno na. Diba, lagi nga na example. Pag nag-gym ka ngayon, hindi naman pwede bukas, may abs ka na. Unless kung na-Photoshop, o na AI, pwede. Pero sa totoong buhay, hindi naman pwede yun. Ang transformation or transformational is not overnight. Pero dapat hindi naman overtime. Baka naman sa sobrang tagal na, decades na, ganun ka pa rin. Eh sabi, hindi naman daw overnight eh. Oo nga, hindi naman overnight, pero hindi rin overtime. Kumbaga kung walang pagbabago, umabot na ng taon or dekada, baka hindi naman issue yung time. Baka ang issue is yung surrender. Amen? Ang tunay na pagbabago, hindi kailangan pilit ipakita. Ito ay kusang napapansin. Tama? Dati, konting mali lang natin. Ako, konting mali lang. Nagagalit na ako. Sabi nga ni Brother Roma, siya sa makulit. Nagagalit na agad siya. Ako, pag sablay-sablay, naiinis ako. Pag hindi intindi, naiinis din ako. Sobrang bilis ko magalit. Kaya dati, laging puro bangas yung mukha ko. Nung kabataan ko. Kasi pag makulit, hindi ka makaintindi, suntukan na lang tayo. Kulit mo ah. Sino manalo? Siya na lang panalo. Hindi tayo magkaintindihan eh. Daanin na lang natin. Pero ngayon, no, by the grace of God, baga ngayon meron na akong pause kahit konti. Baga dati hindi ko talaga pinag-iisipan. Bira agad. Baga ngayon meron ng peace. Point number 3. You are sent, not just saved. Ang salvation, hindi ending. Ito pa lang yung umpisa. Ito yung madalas nakakalimutan ng karamihan. Akala nila, goal or finish line na yung salvation. Pero nagkakamali po kayo. Ito pa lang yung umpisa. Starting point pa lang to. Kumbaga, ang salvation ay parang training.
May mission ka na kailangan mong tuparin. May purpose ka na kailangan mong gampanan. Hindi ka lang iniligtas mula sa kasalanan, iniligtas ka rin para sa isang assignment. Hindi ka napunta sa mundo ng aksidente. Hindi naman aksidente na bigla ka na lang lumabas dyan sa kanal or lumabas ka sa tubig. Hindi ka aksidenteng napunta dito sa mundo. Meron kang divine purpose. May taong naka-assign sa'yo. Merong taong naka-assign sa'yo. For example, sa trabaho mo, hindi ka lang nandyan para sumahod. Sa family mo, hindi ka lang nandyan para makisama. Nandyan ka kasi may mission ka. Kung maalala nyo, laging sinasabi dito, lahat ng tinutungtungan mo is mission field mo. Kung nasan ka, that's your mission field. Kung nasa bahay ka, nandyan ang mission mo. Kung nasa trabaho ka, nandyan ang mission mo. Kung nasa eskwelahan ka, nandyan ang mission mo. Kung ikaw lang ang Christian sa environment na ginagalawan mo, hindi yan coincidence. Assignment yan sa'yo. Baka merong assignment si Lord sa'yo. Ang gospel, mga kapatid, parang tubig. Para siyang tubig. Kapag naipon lang at hindi umaagos, nabubulok, bumabaho, nasisira. Pero kapag dumadaloy ang tubig, nagbibigay buhay sa iba. Ang blessing, mga kapatid, hindi lang para sa'yo. Dumadaan ito sa'yo para makapunta sa iba. Parang ganito. Meron kang nakitang napakagandang negosyo. At etong negosyo na to, nagbibigay sa'yo ng kita. As in, kumikita ka talaga. Anong gagawin mo? For sure, unang-una, i-share mo sa family mo. I-share mo rin sa friends mo. Sa katrabaho mo. Why? Nagbibigay sa'yo ng maganda eh. Ganon din ang gospel. Wala bang nabibigay sa'yo maganda ang salita ng Panginoon para ikahiya natin at hindi i-share at hindi ipamuhay? Point number 4. Sharing is not just preaching. Minsan, mga kapatid, no, ito, danas namin to ni Pastor Vince dun sa public speaking ministry. Halos yung ibang karamihan sinasabi doon, natatakot silang magsalita kasi or natatakot silang umarap or magsalita sa harapan kasi kailangan muna siguro, sabi nila, kailangan magaling ka muna. Sabi nila, hindi naman kailangan maging magaling muna. Kailangan mo lang umpisahan.
Kasi minsan natatakot tayo mag-share eh. Kasi iniisip natin kailangan marunong ako magsalita. Di ka ba marunong magsalita? Kailangan marami akong alam. Mga kapatid, ito, atin-atin lang to. Huwag niyong ipagkakalit kasi Thursday naman, onti lang yung tao. Pag Sunday, puno eh. Wala rin naman ako masyadong alam. Hindi rin ako maalam. Baka nga mas maalam pa kayo sa akin. Dati hindi rin ako magaling. Hanggang ngayon, hindi naman ako magaling eh. Pero dati takot na takot ako magsalita sa harapan. Pero ang totoo, mas malakas ang buhay na patotoo mga kapatid kaysa sa salita. Yung buhay na patotoo. Hindi lahat pwedeng makinig sa salita mo. Pero isa lang ang sigurado. Lahat makakakita ng buhay mo. Pwede silang hindi makinig sa'yo kung hindi ka na interesadong tao, pero makikita nila mismo sa buhay mo. Example, sa trabaho. Sabihin na natin lahat ng empleyado doon nandadaya. May alam mo ang ganda, lahat nandadaya, isa lang hindi eh. Pero ikaw lang yung honest. Kumbaga, lahat negative. Ikaw lang yung positive. Lahat sumuko na. Pero ikaw, tuloy pa din. O yan, sa family man natin. Imbis na sumigaw ka, mas pinili mo yung peace. Imbis na gumantay, mas pinili mo yung forgiveness. Bakit? Kasi minsan, ang dami kong naririnig, minsan magkapatid pa ang nag-aaway. Taon nang di nag-uusap. Mga kapatid, mas malakas yun sa sermon. Bago ka marinig ng tao, kailangan muna lang makita yung consistency mo. Kailangan muna nilang makita. Mga kapatid, ang lifestyle natin, ang pinaka-loudest sermon. Ulitin ko, yung lifestyle natin, ang pinaka-loudest sermon. Point number 5. Your story is your power. Hindi mo kailangan maging pastor para mag-share. Kahit hindi ka pastor, pwede ka mag-share. Hindi mo kailangan ng deep theology para mag-share. Hindi mo kailangan maging expert para mag-share. Kailangan mo lang maging honest. Hindi hinahanap ng tao ang perfect.
So dito naghahanap ng perfect. Hinahanap nila yung real story. Yung totoong kwento. Kaya nakakatuwa pag may nagte-testimony dito. Nakakarinig tayo ng kwento nila. Kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay nila. Kung paano sila binago ng Diyos. From this to this. Grabe. Kaya mag-testimony na kayo dito. Huwag kayo mahiya. Kayo ang buhay na patotoo. Hindi nyo kailangan isikreto yan. Ipagyabang nyo nga. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede. Lagi yan, ganito ako dati. No, ako nga dati, di ba? Hold upper. Ganito ako dati, mabisyo, puro bisyo. Gabi-gabi nagiinom. Pagka, hindi man perfect, pero binago ako ng Diyos. Kasi ang tao, mga kapatid, mas nakaka-relate sa journey kaysa perfection. Parang ganito. For example, mayroon na nag-recommend sa'yo ng product. Sabi paano ko ba i-deliver to? For example, guwapo. Yan. Tapos ako yung model, bibili kayo. Eco bag. No? Kumbaga, pag may nag-recommend sa'yo ng product, sa tingin yung effective naman sa kanya, di ba mas bibili kayo? Mas bibili niyo yung product niya kaysa dun sa nagsasabing, eto effective to, pero yung nagbebenta, mukhang hindi naman effective sa kanya. Mas bibilan nyo yung taong nagsasabing, eto effective to, at may resulta mismo, katulad nito, mas bibilan nyo yung may resulta. Ganon din yun. Tapos paniniwalaan kayo ng tao kasi nakikita nila yung resulta. Mga kapatid, tatapusin ko sa ganito. Hindi binigay ng Diyos ang panibagong buhay para itago mo lang. Para sa'yo lang. Ibinigay niya ito para ipamuhay mo, i-share mo. Kasi mga kapatid, may tao sa paligid mo. Pwedeng sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho mo ngayon. Pwedeng may tao sa paligid mo na tahimik na nahihirapan. Naghihintay ng sign. At baka ikaw yung sagot doon. Huwag mong hayaan maging normal yung new life mo. Ipamuhay mo ito na parang himala.
at i-share mo ito na parang eto yung sagot. Kasi minsan nakala natin, maliit lang yung buhay natin. Parang ordinary lang. Simple lang. Trabaho. Ito yung buhay ko dati. Trabaho, bahay, kain, tulog, tanggalin mo lang yung trabaho. So, ano natira? Bahay, kain, tulog. Pero sa ibang tao, kala nila yung buhay nila ordinary lang. Trabaho, bahay, kain, tulog. Paulit-ulit lang. Pero sa mata ng Diyos, hindi ordinary ang buhay mo. Kasi dala mo ang bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, hindi lang para sa'yo. May katrabaho ka na mukhang okay. Pero gabi-gabi na pala siyang umiiyak. May kaibigan ka na laging masaya sa harap mo. Laging nakatawa. Pero pag uwi niya, feeling niya wala na siyang pag-asa. May kapamilya ka na hindi nagsasalita, pero pagod na pala sa buhay. At ang hindi nila alam, mga kapatid, yung sagot na hinahanap nila, nasa harapan na nila. At ikaw yun. Hindi dahil perfect ka. Hindi dahil magaling ka. Dahil meron kang dalang bagong buhay. Kaya ang tanong, anong ginagawa mo ngayon sa bagong buhay na binigay sa'yo? Tinatago mo ba? O ginagamit mo? Kasi sayang. Sayang kapag tinatago mo. Kung ang himala na binigay ng Diyos sa'yo, magiging normal lang, sayang. Kasi ang sagot sa kailangan ng iba, hindi nila marinig mula sa'yo. Hindi ka iniligtas para maging komportable lang. Niligtas ka para maging meaningful. Ang buhay mo. Hindi ka binago para lang maging better. Binago ka para maging witness ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paglabas mo dito, huwag kang babalik sa dati lang. Sa bahay, pakita ka ng pagmamahal na dating hindi mo pag nagagawa. Sa trabaho, magdala ka ng integrity kahit wala nakakakita. Sa kaklase, mag-share ka ng testimony mo. Hindi mo kailangan baguhin ang mundo.
pero pwede mong baguhin ang mundo ng isang tao. Imaginein mo, kung lahat ng tao dito magde-decide na ipamuhay at i-share ang new life, hindi lang church ang magbabago. Baka buong barangay ang magbabago. Hindi lang pamilya ang magbabago. Baka buong community ang magbabago. Kaya simulan natin ngayon. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Hindi ka lang save, ikaw ay sent. Kaya ipamuhay mo yung new life mo. At i-share mo yan. Dahil may isang taong nag-aantay. May isang taong nag-aantay na makita si Jesus sa pamamagitan mo. Gusto nilang makita si Jesus. Pero makikita ba ito sa'yo? Piliin nating huwag itago, mga kapatid. Kasi sayang. Always remember, may nag-aantay sa'yo at gusto nilang makita si Jesus sa pamamagitan mo. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let's bow our head. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa bagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat dahil hindi mo lang kami iniligtas, kundi binigyan mo kami ng purpose para mabuhay at magbahagi, Lord. Patawarin mo kami sa mga panahon, Panginoon, na naging normal na lang sa amin ang biyaya mo. At nakalimutan namin ipamuhay at i-share ito sa iba. Ngayon, Panginoon, inihingi namin ang iyong tulong. Bigyan mo kami ng tapang na mamuhay ng tama at lakas ng loob na magbahagi ng kabutihan mo sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming trabaho. Gamitin mo kami, Lord, bilang daluyan ng pag-asa, Panginoon, at pagmamahal. Araw-araw ipaalala mo sa amin, Lord, na hindi lang kami saved, kami ay sent, O Lord. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.